Parang pinagsakloban ng langit at lupa itong si Galvan matapos ngang makita niya ang kanyang anak na wala na ngang buhay. Ayaw niya itong lapitan dahil nasasaktan siya at sa tingin niya hindi niya kaya. Kaya naman itong si George ay inalalayan nga siya papunta kay Basil. Kailangan nilang tanggapin na talagang wala na ito. Halos mangyak-yak na nga itong si Galvan at hindi niya lubos naisip na mangyari ito sa kanyang anak. Nagse-celebrate lamang sila ng birthday, ngunit hindi niya alam na yun na pala ang huling birthday na gagawin ni Basil dahil bigla na lang itong mawala sa kanya. Inaasahan pa naman niya na siya ang magpapatakbo sa kumpanya kung saan wala na nga itong si Paco. Ngunit paano na ngayon dahil maging ang kanyang anak na si Basil ay wala na rin. Parang mamamatay na rin sa kaiyak itong si George. Kaya naman nang mapalingon nga itong si Sam ay nilapitan niya itong si George para subukang ikalma. Subalit kagaya ng kanyang ina ay magagalit lamang ito at iisipin na ginusto niya ang mga nangyayari. Sa tingin niya ay nag-celebrate itong si Sam sa mga nangyayari dahil gusto nito na matulad ito sa kanya na wala na rin ang kanyang asawa. Tinatanggi nga ni Sam ang mga akusasyon nitong si George. Kahit alam niya kung gaano kasama ang kanyang asawang si Basil, ngunit ni minsan ay hindi na naisipan na lasunin nitong si Basil. Sinubukan nga niyang gawin ang inuutos nga nitong si Basil, ngunit dahil sa naawa siya sa kanyang best friend ay hindi niya na ituloy ang plano niya dito kay George dahil hindi niya kaya. Ngunit sobra nga ang galit nga nitong si George. Sinisisi niya ang lahat-lahat at sa pakiramdam niya ay si Sam ang gumawa nito sa kanya. Nandun na nga sinabunutan na nga siya. Kaawa-awang si Sam. Medyo na-stress nga siya sa ginawa ni George sa kanya. Maya-maya pa nga sa labi nga ng naturang hospital ay nagkita-kita nga itong si Aurora. At dito nga ikakalma niya itong si Sam matapos niya makita na tela na may milipit sa sakit ng kanyang tiyan. Nasobrahan siya sa stress. Kaya naman alalang-alala si Aurora. Sinabi nito na huwag siyang magpaka-stress at ingatan ang bata sa kanyang tiyan dahil siya pa ang mamamana at mamumuno sa kanilang kumpanya. Hindi naman magugustuhan ni Galvan ang mga sinasabi nitong si Aurora. Kamamatay lang ng kanyang anak na si Basil. Ngunit itong si Aurora ay kumpanya pa rin ang iniisip. Malamang nga daw ay si Aurora ang gumawa noon kay Basil dahil naalala niya noon ayaw niya na ipasa kay Basil ang posisyon dati nitong si Paco. Ayaw niya rin na mapunta ang kumpanya kay Basil. Hindi nakakatulong ang kanilang pinagagawa. Nagkagulo lamang sila lalo. Kaya naman sinabi nga nitong si George na antayin na lang kung anong sasabihin ng doktor, kung ano nga ba ang dahilan ng pagkamatay ng kanyang asawa. Antayin na rin ang gagawing investigasyon ng mga pulis nang malaman nga kung sino nga ba talaga ang may salarin sa pagkamatay ng kanyang asawa. Kaya naman ang sumunod na araw, malalaman nga nila sa doktor nga nitong si Basil kung saan morphine ang dahilan kung bakit tuluyang nasawi ang kanyang asawa na si Basil. Kaya naman itong si Sam habang nakikinig ay nanginginig siya sa takot. Alam niya kasi na siya lang ang may hawak ng morphine na yun at alam din niya na nasa loob ng bahay na yun ay ang kanyang kapatid na si Francis lamang ang gumagamit ng morphine. Ngunit alam din niya sa kanyang sarili na hindi na ginawa ang bagay na iyon. Tumalikod nga siya at umalis pumunta sa CR. Ngunit ang morphine ay naiwan nga sa kanyang wallet. Pagbalik niya ay may gumalaw na dito na siyang dahilan kung bakit namatay nga itong si Basil. Malaking katanungan ngayon kung sino nga ba ang gumawa nun kay Basil. Hindi kaya si George na nagpapanggap lamang?